sa bersikulo 1, ang pulong sa Dios nagingon din ni sa ato, "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. While the sun or the light, or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, and the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Also, when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail. Because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Or ever the silver cord be loose, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it." Ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong, magamputan ninyo mga igsoon. Father in heaven, salamat kayo sa mga verses nga mo ang nadunggan, o nagaampo kami karon nga istoryaha kami pinaagi sa imuhang mga pulong, Ginoo. Lord, I pray that through this we will be enlightened and that we will be transformed. I pray, Lord, nga ikaw magauban, maghatag kahayag o kadaugan, Ginoo. Nagaampo ko, Lord, nga giyahipud ko sa ako ang pagwali o paghatag, challenge o encouragement sa imong mga kanakan karon. Lord, we commit to you all these things. Wala mi mabuhat, Ginoo, kung wala ka. Pasaylua kami sa among mga kalapasan, and make us worthy, Lord, to worship you in spirit and in truth today. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat. Pwede na mo maglingkod. Karon mga igsoon, ang atong pagahisgutan kay kaning giingon ni King Solomon sa bersikulo 1, where he said, "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." So ang atong message karong buntag is, remember your Creator before it's too late. Igala, na sabta na nato nga ang kinabuhi mo bura. Moyon batana nga ang kinabuhi mo bura. O ang kinabuhi paspas pod mawala. You know, we could say nga ang kinabuhi is uncertain. Dili nato matagnaan kung kanusa mahuman ang atuang kinabuhi dinhi sa yuta. Si Solomon ang pinakamaalamon nga tao gawas kay Lord Jesus Christ. Kung inyong tanawon mga higala sa pulong sa Diyos, makita nato that na-experience niya ang tanan ng mga halos na-experience sa mga tao. He experienced everything in the world could offer. Kung hisgutan nato ang bahandi, si Solomon na sinati niya ang kadato. Daghan siya mga bahandi sa iyang kapanahunan. Si Solomon pud mga higala, nakaangkon siya kaalam. Nakaangkon pud siya mga higala og daghan nga mga babae. As we know nga si Solomon na siya 700 ka asawa og 300 ka kabit. Now ang purpose, ang kuana na may higala, ang reason ana ni Solomon kay tungod sa iyahang pagkapolitiko. He was a king. So para nga siya makaangkon siya og kaning alay or
Unsa tawag ni? Makaangkon siya daghan nga mga alay mga higala sa iyang kapanahunan. Ingon na mao ni ang iyang gibuhat. No? Nagminyo siya og kanang mga foreign nga mga babae. Aron nga inigabot sa panahon nga na sila atubangon nga kaning gubat kusgan sila. So that's what Solomon did. Pero kana mga higala wala gyud na giaprobahan sa Ginoo. That was not God's will for him nga magminyo siya og daghan nga mga babae. Kay abi niyo mga higala kung ato pong tuna ng pulong sa Dios, nakita po nato nga katong mga babae mao po to ang ning bira sa iya palayo sa Ginoo. Mao toy ning liso sa iyang kasing-kasing, no? Diha sa Ginoo. And that's why Solomon became a backslidden man of God. Nasuko ang Ginoo sa iya. Pero kung hisgutan mahigala ang pleasure na sinati na ni Solomon, he had wealth, he had wisdom, he had women, and makita po nato he had a lot of work. Daghan siya mga project. Kung ato ang mahigala tanawon sa pulong sa Dios, daghan siya mga natukod nga mga buildings. And sa iyang kapanahonan siya gyud ang giila nga pinakadato nga tao diri sa kalibutan. Pero mga higala, sa katapusan nga bahin sa iyang kinabuhi, nagsulti siya nga kaning mga butang nga iyahang naangkon dili ni maoy pinakaimportante sa kinabuhi. At the end of his life, nakita niya that all those things nga iyahang na-accumulate o na-gain mga igsoon, wala to siya'y pulos. Giingon niya mahigala diri sa Ecclesiastes chapter 12 in verse number 8. Nagingon mahigala si Solomon, vanity of vanities. Kakawangan sa kakawangan. Saith the preacher, all is vanity. Ang tanan, kawang kuno. Kay balo ba mo unsa ang iyang giingon nga magmatter sa kinabuhi? Mao ni ang iyang last nga message diri sa book of Ecclesiastes, where nag-ingon siya mahigala in verse number 13. In Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Nag-ingon siya, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang importante kuno sa kinabuhi samtang napa ang tao diri sa yuta mahigala kay kanang kahadlukan niya ang Dios o bantayan niya ang mga mando sa Ginoo. Ganuman, because there will come a time in our life that we will be judged by God. As what he wrote here in verse number 14, nagingon siya, for God shall bring every work into judgment. Dalhon sa Dios ang matag buhat diha sa paghukom. Kauban sa matag sikreto nga butang, whether kana maayo or whether kana dautan. So kita mga higalaging nanta ni Solomon mga igsoon nga ang importante sa kinabuhi kadlukan nato ang Dios o tumano nato ang iyang mga mando. He realized that life without God is vain. Walay pulos ba? Ang kinabuhi ko no nga walay Dios diha, sa iyahang kinabuhi walay pulos. Bisag unsa pa siya ka-successful dinhi sa kalibutan. Bisag unsa pa kadaghan ang naangkon niya nga butang diri sa kalibutan mga higala, kung walay Dios ang iyang kinabuhi, walay pulos ang tanan nga naangkon niya. Remember your Creator, ang giingon ni Solomon. Sa ato ang gibasa in Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember your Creator while there is still time. Samtang naapay oras, before life fades away and before eternity begins mga higala, giingnan ka sa pulong sa Dios, hinumdumi ang imong magbubuhat. Now, atuan ni siyang i-verse by verse karong buntag. Tanawan ninyo ang versikulo 1. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi, remember now thy Creator in the days of thy youth. Ang keyword din ha kay kanang pulong remember. Sa Bisaya pa, hinumdumi. Unsay but pasabot anang hinumdumi mga higala.
ang pulong hinumdumi nagpasabot tagaan nimo siya og atensyon. Higala ginatagaan ba nato og atensyon ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi? Kay mao na ang buot ipasabot sa pulong hinumdumi. Bisan dili adlaw sa ting simba, hinumdumi ang imong magbubuhat. Whether tuwa ka dito sa imong trabaho, or naa ka diha sa inyong balay, or tuwa ka sa eskwelahan, nag-eskwela, or nagtuon ka, or nagbakasyon ka, or nag-adto ka sa bisag asa nga dapit, ang charge sa Ginoo alang kanimo hinumdumi siya. It means give attention to God. It also means i-recognize nimo ang Dios isip imong Ginoo. Higala sultian ta mong tanan, ang Dios ang imong Ginoo. Dili ikaw sa imong kaugalingon. Ikaw tuod ang naggamit sa kinabuhi nga gipahulam sa imo. Ikaw tuod ang naggamit sa oras nga gipahulam sa imo, pero dili ikaw ang tag-iya ana. Remember God. It means God is your Lord and God is your life giver. You should remember Him. Higala paminaw mo sa akong isulti. Buhi lang ta karon tungod sa Dios. Ngano man kay siya ming decide nga tagaan ta og kinabuhi karong adlaw. But think about how many people died today. In every second nga nagatik ang orasan mga higala, na ay tulo ka tawo mamatay diri sa kalibutan. Think about that. 3 people will die every tick of the clock. Daghan na siya mga higala na ang atong pasalamatan nga dili kita ang natungnan sa kamatayon. There are 150,000 ang mamatay sulod sa isa ka semana. You know what? Kung imo lang tanawon diha sa Facebook, ang mga news na ay mga reels nga makita nato, walay hunong o walay undang ang kamatayon. Unya, in 1 year, na ay pila ka milyon, nakalimot ko, katong gisulti na ako sa inyo itong mga previous ka Sunday, millions ang tao nga mga matay in 1 year. So, ang rason nga nung buhi ka karon tungod kay ning decide ang Ginoo, tagaan ka pa niya kinabuhi karon. God is your life giver mga higala. Mao na nung giingnan ta sa pulong sa Dios, remember now thy Creator in the days of thy youth. It means samtang batanon ka pa, samtang energetic ka pa, samtang kusgan ka pa, we are commanded to remember God. Young people, kanang inyong kusog, gamitan na to remember God. Ayaw sayangi ang kusog na naa diha sa imuha tungod kay dili na kanunay diha sa imong kinabuhi. One day mga higala, sultian ta mo, we will not have the same chance again. Mao na no gingon sa pulong sa Dios, daliw na to in Isaiah chapter 55 in verse number 6. When the Bible says, remember now thy Creator in the days of thy youth, it means like this: seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Samtang ikaw kusgan pa, samtang ikaw may batanon pa, samtang ikaw makapili pa, or buhi ka pa, pangitaan na ang Ginoo samtang makaplagan pa nimo siya. Tawagan na siya samtang haduol pa siya. Kay balo ba mo nga ang Dios dili siya layo sa ato? Busa, pangitaan na ang Dios.
Tawag na sa iya, samtang duol pa siya, ug samtang makaplagan pa siya. In 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, we are encouraged, may gala, to accept Him because now is the day of salvation. Dili na to sayangan ang panahon, mga igala, kay abi ninyo ba no, ang panahon gasigi siya og dagan. Unya ang panahon nga ning labay na, dili na nato na malukat because it's gone. Once it's gone forever. Mao biyan ano nga ang kaning mga oras nga ato ang nausik diha sa Ginoo, dili na nato to siya mabalikan igsoon. So ang ato na lang diha, may gala, ang karon na lang. Kung unsa ang pwede nimo nga mabawi, bawion na nimo na karon samtang buhi ka pa. Remember now thy Creator. And you know what? Sultian ta mo, young people and every person nga naa dinhi karon sa atong simbahan, don't wait for a perfect time. Ayaw mo paghulat og perfect nga oras. Ayara ko, pastor, ayara na ko kanang dawaton si Kristo, kanang kuanas, kanang right time na. Ayara ko, pastor, mga lagad sa Ginoo kung right time na. Kung nana ko'y oras, ayara ko musunod kang Kristo, pastor, kung right time na. Kay karon dili pa ko ready. Higala, don't wait for a perfect time. The Bible says, now. Now is the time to get right with God. If you are living in sin, kung nagkinabuhi ka diya sa sala, o kung nagpakasala ka, now is the right time to get right with God. Dili ugma, dili sa sunod tuig. Hulaton lang nako, pastor, mahumaning 2025, and then after 2025, my New Year's resolution for 2026, magtarong na gyud ko. Higala, ayaw ninyo hulata kana nga adlaw o kana nga panahon, kay basin di na nimo na maabtan. Karon nga buhi pa ka, no? Karon nga buhi pa ka, kung wa pa kay Kristo, dawata na si Kristo. Karon kung buhi ka pa, unya nagkinabuhi ka sa sala, karon na ang panahon nga biyain na ng sala nga imuhang ginadala. Karon nga buhi pa ka, unya wala ka nagtarong diha sa Dios ug wa ka nagsunod kay Kristo, karon ang panahon nga magtarong na ug sundan na si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Tanawan ninyo ang verse number 2. Unsay giingon sa Bible, verse number 2 sa Ecclesiastes chapter 12. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi, mga igsoon. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened. Dili ba ang kaning adlaw, ang kaning kahayag, ang bulan o ang kaning mga bituon, unsa man ni sila, di ba puros ni sila tanan kahayag? Okay, ay sun karon. Mo ni naghatag hayag nato. Ang kanapong light, may gala, suga pud na, di ba? Maghatag nagkahayag. Ang bulan unsa man na, kung gabi mao nay muhatag og hayag nato dinhi. Ang kana mga stars, mga suga pud na, mga igsoon. Gingon sa pulong sa Dios, mga igala, nga while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened. Nagpasabot ani, mga igala, nga dili kanunay nga dinhi sa atong kinabuhi adlaw, hayag, no? Sa atong kinabuhi muabot jud ang kangit-ngiton, muabot ang gabi. Mo na nga gingon sa Bible, may gala, no, samtang ang adlaw, samtang ang sun, ang kahayag, ang bulan, ang mga bituon dili pang mungit-ngit. This means the brightness of life will fade. Bisag unsa kahayag ang atong kinabuhi, bisag unsa ta ka, you know what, kanang nagmalipayon karon, bisag unsa pa ta kakusgan karon, bisag unsa pa ang paglaom nga naa sa ato dinhi sa yuta, mga higala, there will come a time that it will grow dim. Mungit-ngit siya. There will be dark days in our life. Dili kanunay adlaw, dili kanunay musiga ang bulan sa atong kinabuhi, dili kanunay may gala nga musiga ang mga bituon, dili kanunay nga magsiga ang suga. Moabot ang panahon, may gala, mungit-ngit siya.
You know what, sultihan ta mo, that's why it's very important to have an intimacy with God. Na kay dapat closeness sa Ginoo. Suod ka kanunay sa Ginoo may gala. Why? Ang Dios manggod ang kahayag nato. Siya ang atong paglaom. When dark days will come in our life, si God ang atong paglaom aron mo shine brighter na pod ang atong kinabuhi. Life without God, mga higala, is dark. Kanang magpalayo ta sa Ginoo because we are only enjoying our wealth, our salary, unsa ni ato ang mga pleasure sa ato ang unod. Pero mga higala, wala ang Dios diri sa atong kinabuhi, dili na magkanunay nga ingon ana mga igsoon. Basta wala ang Dios sa atong kinabuhi, mungit-ngit gyud ang atong kinabuhi mga igsoon. Dili lang karon kundi hangtod sa kahangturan. Nagkabalo ba mo higala nga naay mga save nga bisan save sila, dili sila happy ining abot sa langit. Tungod kay all throughout sa ilang panahon dinhi katong panahon nga napa sila diri sa yuta, wala gyud ang Ginoo kauban nila o ginauban nila. Nasabtan ninyo ang gingon ni Kristo, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. You see, without Jesus, who is Jesus? He is the light of the world. So, kung wala si Kristo mahigala, ang tao, maglakaw gid siya diha sa kangit-ngit. Bisan pahigala ikaw, ning sulti ka, gidawat mo si Jesus Christ, but if you are walking in darkness, ang kahayag wala miuban sa imuha. Ang kalibutan, wala man ni kahayag. So, kung ang tao mahigala nga nadiri sa kalibutan, walay Kristo, walay kahayag sa iyang kinabuhi. Do you understand when we talk about kahayag? Kahayag mga higala is kinabuhi ba? Dili ba ang tao pag makakita og kanang hayag, makabaton siya og unsa paglaom? And because mga higala of that hope, he will be happy. Because that light nga iyang nakita, naghatag siya paglaom sa iyang kinabuhi. Pero kung ngit-ngit kayo, wa kay makita nga suga, it means no life. Higala, gingon sa Bible, while the sun, or the light, or the moon, or the stars be not darkened. Amen? Verse 3, tanawan niyo ang verse 3. Gingon sa Bible, in the day when the keepers of the house shall tremble. Ang house diri naghulagway sa atoang lawas. Atong kinabuhi. The Bible says, in the day when the keepers of the house shall tremble. Kani nag-describe may gala, bahin sa usa ka lawas nga naluya na, wala na'y kusog. Higala, sultihan ta mo, dili kanunay ang kining atong kusog. Kung kusgan ka karon, dili ingon ana. Dili magpabilin nga ingon ana ang imuang kusog after 20 or 30 years from now. Lahi ang imuang kusog 30 years from today. And bisan karon ma-compare nimo ang imong kusog kaniadto o karon. Mapansin nato may gala nga magkadugay ta, magkaluya ta. Magkahuyang ang atong mga kabukugan, makawala ang atoang kusog. You see? Basahon na gud nato, tanawa, in the day when the keepers of the house shall tremble, mangurog na. Moabot ang adlaw nga kanang imong kamot mangurog na. Kita mo tigulang 80 years old, kurog na. Ang yandere ug ang iyang bagtak, ang yandere, di ba no? Kurog na yang legs. And the strong men shall bow themselves. Unsa man na, mubako na. Moabot ang adlaw when you reach 70, 80 years old may gala, or even 90 years old, kung makabot pa ka ng adlaw na, muana na ka, bako na ka. Kita mo mga tao nga ingon na sila maglakaw.
Nya kurog pagid, di ba? And the grinder cease because they are few. Unsa man na siya, ang imong mga ngipon mga tanggal na. And those that look out of the windows be darkened. Unsa man na, ang imong mga mata hanap na. Moabot ang panahon sa imong kinabuhi nga magsulob na ka, magsuot na ka og eyeglass. Kay dili na klaro ang imong pananaw. Kani nagpicture may gala nga unsa man. Kani nagpicture mga igsoon nga ang tao padulong gid siya sa expiration. It's the slow process of dying. Diha gyud ta padulong mga higala sa kamatayon. Sabtan ninyo? So kung unsa ka kakusgan karon dili ingon ana nga permanente ang imong kusog. Kung unsa ka tin-aw ang imong mga mata karon, moabot ang adlaw nga mohanap na siya. Kung unsa ka straight body karon, ako salamat sa Ginoo straight body ko. Dili? Okay. Moabot ang adlaw mo bako ka. Dili lang mo bako ka. Nay mga tao nga bako, I mean kanang lahig nga kanang bako jud kayo. Okay? So asa man na siya mga higala? Asa man na siya padulong ang ingon ana mga igsoon nga hulagway sa kamatayon. Mo nang giyon sa Bible, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Everyone, paminaw mo mga igsoon, every one of us is moving closer to death. Oo. Nagakaduol, paminaw, magkadugay ta dinhi sa yuta, nagakaduol ta sa kamatayon nato. Padulong tatanan sa kamatayon. That's why we must prepare now sa dili pa mahurot ang atong kusog. Amen? Ayaw pa buta nga dili na ka makaduol sa Ginoo. Tungod kay weak naka o ulahin na ang tanan. Ayaw ninyo sayang yang panahon mga igsoon. Kay dili nimo makontrol ang oras gasi magsige gyud nagdagan. Bisan pa kuhaan nimo battery ang imong wall clock nimo, magsige lang gyapog dagan ang oras. Dili na nimo makontrol. Amen? Sunod, verse 4. Verse 4. The Bible says in Ecclesiastes chapter 12, verse 4, and the doors shall be shut in the streets. Unsa man ang mga igsoon, ang imong mga, and the door shall be shut in the streets. When the sound of the grinding is low, unsa man na, ang imuhang hearing nimo, dili na kusog. Moabot ang adlaw sa imong kinabuhi og sa ako mga higala nga mabungol na ta. Kung istoryahon ka og tao, kinahanglan niya kusgon ang iyang tingog. Tay! Ano? Kumusta ka, tay? Nya kanang tao nga wala kay balo nga hina na yang hearing, basig makuan ba no, kay basig masuko si tatay, pero ginginan to siya sa anak nga kusga lang imuhang tingog kay di na nakadungog akong tatay. The Bible says when the sound of the grinding is slow, and he shall rise up at the voice of the bird. Moabot ang adlaw may gala nga dali na ka makuratan. Bisag gamay nga tingog, makamata ka. Yan mo kanang kadlawon. Lamito pero makadungog lang ka og kanang gamay nga tingog or naining lagubo diya sa atop, mata dayon ka. Ingon na mga igsoon, unsa pa? And all the daughters of music shall be brought low. It means mga higala, ang hearing nato magakahanaw. Ang atong pagtulog kay magkagamay ang iyang pagtulog. Kanang mga tigulang, gamay na lang man na ang oras sa ilang pagtulog. And pleasures are gone. Okay? Unsa man na siya nagpasabot? Kana may gala nagpakita, no? Nagpakita siya og limitation sa kinabuhi sa tao. Dili gyud kanunay. Kung unsa may gala ang mabuhat nato karon or unsa may gala ang naa karon sa atuwa, dili na kanunay nga ingon ana.
Mo na no gingon sa Bible sa Psalm chapter 90 verse 12, basahon na to ang Bible. Ang Bible nagsulti sa ato dinhi mga igsono. Tanawa. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kay balo ba mo unsay kaalam? Mga igsoon, kay balo ba mo asa magsugod ang kaalam? Paminaw mo sa kong isulti or else mamiss ninyo ni. Wisdom begins when we realize we are temporary and need God eternally. Higala, gusto lang tamo i-remind balik ha, kitang tanan, lumalabay lang tang tanan diri sa yuta. Dini sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud kayo nato ang Dios. Because only God is eternal, but we are just a passing through here on earth. Lumalabay lang ta diri sa kalibutan. Amen ba? Ang tinuod nga kaalam mao ang pag-andam sa imong kalag para sa walay katapusan. Because after our time here, we will face eternity. Amen? Sunod, because of time. Verse 5. Verse 5, ang pulong sa Diyos, nangingon sa ato diri may gala, also, when they shall be afraid of that which is high. Did you know nga, old age brings fear. Nakainomdom ko sa kong papa katong buhi pa siya. No? Murag na, kanang na siya mga kahadlok. Na kung panalitan ba moabot ang panahon nga kwaon na sa tag-iya ang kaning yuta diri ba. Ana. Na siya mga kahadlok. Pwede ba na kadito kung mukuan sa inyo ha, puyo? Oo, pwede kaya pa. Kaya yung worry niya, asa siya mo puyo. Paintar kung ang kwaon na tong luti nga mo ang puyan dito sulod sa pila katuig. Ya si Papa, usay ka ng murag, makuratan siya ka ng kuan, gabi, ingonana. So, old age, may gala, magdala siya kaning kahadlok. Amen? Abi yung kaning mga idaran diri, paminaw mo, kaning mga idaran na diri, naman na sila ginakahadlokan. Siguro dili lang na musulti sa imuha mga igala, pero every person has fear of something. Tinood ba? Normal na sa tao mga igala. Unsa man diri sa atong gibasa, kasagaran mga igala, mga tiguwang, na sila kahadlok nga mahulog, na sila kahadlok nga magkasakit, na sila kahadlok sa kamatayon. And you know what? Death is described. Diri nga bersikulo mga igala, gi-describe ang kamatayon. Tanawan ninyo mga igala, no, diri sa Bible sa verse 5, oh. Also, when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail. Because tanawa, man goeth to his long home. Kasabot ba mo unsa nang kuan? Man goeth to his long home? Yes, kamatayon ni. Mo ni description sa kamatayon mga igala. Kay balo mo asa ta mo pauli tanan sa kamatayon. Mo pauli ta tanan balik sa yuta mga higala. Kung asa ta gibuhat sa Ginoo, diha pud ta mo balik tanan. Okay? Kaya ngano man ang Bible nagsulti kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon mga higala. But did you know what? Physical death is only the beginning of eternal separation from God. Kung mamatay ka nga dili ka saved. Mo na mga higala ba no nga kanang kuan jud kayo, hadlok kayo basta ang taong no mamatay siya ba nga dili siya luwas. Kay dili lang physical nga kamatayon ang iyahang masinati kun dili may gala eternal separation pag yun na gikan sa Ginoo didto na sa impyerno. Pero pinaagi kay Kristo na ay pwede ta makabaton o kinabuhing dayon. Amen? Ang kamatayon walay kahadlok kung si Kristo ang imong manluluwas. Busa kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, kung tinuod gid ha, nga naa kay Kristo diya sa imong kinabuhi may gala, ang kaning kamatayon
wala gini siya kadaugan diya sa imong kinabuhi. Amen? Let's continue. Happy tata, verse 6. Gingon din sa Bible, or ever the silver cord be loose, or the golden bowl be broken. Kaya bulo ba mo, unsa ng silver cord? PC ba? Okay? Kana siya may gala, poetic way na siya sa pag-describe sa kamatayon. Ang silver cord is a symbol of life. Ang gingon sa Bible may gala, the silver cord be loose. Moabot ang panahon nga ang PC ba, ang kinabuhi nato, dili ba mao mo gid ang kinabuhi nato murag PC, naay sinugdan, naay katapusan. Nagpasabot nga ang atong kinabuhi maputol gid siya. Murag ka ng PC ba no, putlon siya. Or the golden bowl. The golden bowl is mo na siya may gala ang ulo. Ang connection sa atong kalag, mas shattered siya. Mo na mga isa nga kinahanglan gyud pamalandungan nato ang gisulat ni James. Unsa ang gingon ni James may gala sa chapter 4 verse number 14? The Bible says in this verse, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Amen? Ang kinabuhi mubo lang gyud igsuon. Unya, ang kinabuhi pod huyang. Dili man kusgan ang tao. Bisan mga higala ang tao dakog lawas, ang tao dali ra mamatay. Kung siya maigog sakit, dali ra na siya matakdan og sakit. Dali ra na maigog sakit. Sa Facebook kaniyo na ako'y nakita nga bodybuilder, dako kay lawas. Champion siya kaniadto sa akuan ba, kanang bodybuilding ba, kanang contest ba no? Namatay og pinakalit. Namatay siya og pinakalit. Na heart attack siya. Dako kay lawas. Dili ka makaingon nga mamatay siya. Nganuman, walay makita nga sign nga mamatay siya mga higala. Life is so fragile. Kasabot mo anang fragile, huyang kayo, dali ra kaayo mga igsoon, mawala. Mo na sa Bible, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. You see, pwede good ka magplano para sa imong ugma. Pero mga higala, dili ka sigurado kung kana nga ugma moabot ba? Di ba? Pwede man ta magplano. Amot na base na kay plano ugma or karong simanaha or sa sunod simana or sa sunod bulan. Ang pangutana lang mga higala ba, kung kana ba nga plano matuman ba? Kung kana ba nga ugma nga imong ginaingon kay mahimo ba na siya ug moabot ba na siya? Kaya ang kinabuhi mura ra siya aso. Mawala ra dayon. Mo na kinahanglan mga higala no, andamo nato ang atong kalag karon. Amen. Ayaw pag kinabuhi nga murag dili ka mga higala mamatay. Ayaw pag kinabuhi mga higala nga murag ikaw ang tag-iya sa kinabuhi. Hinulman lang nato ning kinabuhi nga atong ginagamit karon. Amen. Kay tanawan niyo ang last verse mga higala sa verse 7 sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. The Bible says, then shall the dust return to the earth as it was. Ikaw man ni. Ikaw ni igsoon. Dust ka, abog ka. Ikaw kuno mubalik ka sa yuta kung asa ka naggikan. Kita ninyo na? And the spirit shall return unto God who gave it. Kanang spirit mo nang gininhawa sa tao. Once bugtuan na tag gininhawa sa Ginoo, our life here is over. Unya kining lawas nato mubalik ni kung asa ni gikan diha sa yuta. We are just dust. Mga abog lang ta mga higala. The body returns to the dust. Ang spirito mubalik sa Diyos. Kung sa ibot pasabot, meaning,
every soul will one day stand before God for judgment. Kay mo lawas, mabili na diri sa yuta. Ang gininhawa nimo bawion sa Dios, that spirit. Ako, pastor, ikaw, your soul. Ikaw nga kalag, mutindog ka dayon atubangan sa Dios. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ang Bible nagsulti, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So one day, you will face God. The question is, mga igala, dili ingon ani. The question is not if you will return to God, but the question is, how will you stand before Him? Amen? Mao na ang pangutana. Andam ba ka muatubang sa Dios karon kung muhunong na ang imong gininhawa? Because one day your life will fade, your body will fail, and your time will end. Mao to ang atong gikanta kaganina, only one life, 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. That's why I encourage every believer here who is sitting and hearing this message, samtang aduna ka pay oras, either receive Christ as your Savior or serve Him in your life. Dili puros lang ta trabaho. Dili puros lang ta pangitag kwarta. Dili puros mga higala nga happy-happy lang ta diri sa kalibutan. Kay kadyot lang ta diri sa kalibutan. Nagbakasyon ra ta diri. Moabot ang adlaw, mamatay ka. And that's the thing nga dili nimo matagdaan. Only what's done for Christ will last. Busa kung ako, ikaw, Kristohanon ka, do something for God. Do something for God. Amen? Be faithful, be serving, be fruitful. Nga naman, mamatay ka. Usa ka adlaw gikan karon. Panindog tang tanan palihog. I hope mga igala nga naguna-una ta sa mensahe. Amen? Nayo sa kabataan noon ba nga kaniadto nagsulti siya, I will serve God when I grow old. Mga lagad ko sa Ginoo kung hamtong nako. Pero kay balo mo may gala usa ka gabi na aksidente siya. And he died before his 20th birthday. He never had a chance to remember his Creator. He never had a chance to serve the Lord. Si Solomon Maygala, nagsulti sa ato, klaro kayo ang iyang gisulti. Paminawan ninyo ni Maison, don't talk. Don't talk yet. Don't talk. Psst. Listen. Klaro ang mensahe ni Solomon. Remember now your Creator in the days of the youth. Amen. Doko ato mga ulo, ipiyo ato mga mata. Father in heaven, salamat Ginoo sa pahinumdum na dapat sa among kinabuhi, amo ang hinumduman na ang magbubuhat sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga imo ming gipahinumduman ani nga mensahe. Kay Lord, kadag pila ka panahon sa among kinabuhi nga gibutahan mi sa yawa,
o gibutang sa yawa ang among hunahuna sa mga butang dinhi sa kalibutan. Lord God, I pray, tabangi ang imong mga anak nga ilaha Ginoong hinuktukan kanunay ang mensahe nga imong gihatag sa ila. Ug kini Ginoo mag-serve unta ni as reminder kanunay sa ilaha samtang buhi pa sila. Nga dili dapat Ginoo kalimtan nila ang Dios sa ilang kinabuhi. Ug dapat nga samtang buhi pa mi, sundo na namo si Kristo. Bantayan namo ang imong mga kasuguan ug ipabili namo ang among kahadlok diha sa imo. Tungod kay mauni ang imong giingon nga pinakaimportante sa among kinabuhi. Salamat Ginoong Dios, among ibalik ang tanang himaya sa imo. Dalaygon ka sa tanan, salamat sa kinabuhi nga imong gipahulam sa amo. In Jesus' name, Amen. And all God's people says, Amen. Let's take a quick